Oo, aaminin ko. Minsan tumitigil ang takbo ng buhay ko. May mga araw na walang progreso ang mga ginagawa ko. May problema tayo na sobrang seryoso. May mga problema din tayo na hindi naman ganun kaseryoso. Nag-aalala tayo sa mga bagay na hindi natin makukontrol. Maikli lang ang buhay para mag-alala ng sobra. Ito ang mga bagay na sobrang pinuproblema ng mga tao. Number 1, bayarin. Walang katapusang bayarin, di ba? Nagtatrabaho tayo para may pambayad. Ang iba ay nag-struggle sa problemang ito. Kung hindi naman tayo magbabayad, mas lalo tayong mahihirapan. Magpatong-patong na mga bills. Kung hindi natin ito papansinin, lalo lang itong lumalaki. Mas lumalakas at mas mapanira. Nakakatakot, di ba? The thing is, lahat tayo ay may binabayaran. Pero wag mong hayaan na dyan na lang nakapokus ang buhay mo. Huwag mong hayaan na ang mga bayarin na ang nagkukontrol sa buhay mo. Oo, alam kong napakadali lang magsabi na huwag mag-alala sa mga bayarin. Alam ng lahat na hindi magandang mag-alala na lang tungkol sa mga bayarin. Ngunit kapag nalulunod ka na sa utang at wala kang sapat na kita, magulo talaga ang isipan mo. Uulitin ko, huwag kang masyadong mag-alala sa mga bayarin mo. I can assure you, kung mawawala man ang mga bagay sa buhay mo, hindi ka mamamatay. Pero pag-aalala ng sobra, ay magpapaikli ng buhay mo. Itatak niyan sa isip mo. May ibibigay akong tip sa'yo. Dapat marunong kang mag-budget. Kung ano yung nasa budget list mo, yan lang ang gastahin mo. Put your budget over anything else. This will help you get a better view of your bills and how they affect you. Kung may mga bagay na hindi naman gaanong importante sa'yo, huwag mo munang bilhin. Bawas-bawas muna sa ibang gastusin. Mag-focus ka lang sa basic needs mo. Huwag mo munang paggastusan yung mga bagay na hindi naman pinakakailangan. Bayaran mo ang mga nabarang utang sa ibang tao, kung meron man. Number 2, pera. Ang pera ay isa sa mga sanhi kung bakit mas lalo tayong namumroblema sa buhay. At ang pera din ang solusyon. Kailangan natin ng pera para makakain. Hindi natin yan may tatanggi. Kung ang kaya mo lang ay bigas, huwag mo nang piliting bumili ng ulam. Kahit ganyan lang, mabubuhay ka pa rin. Ang punto ko lang, huwag mong ipilit, lalo na kung wala kang sapat na pera. Material wealth doesn't equate to happiness. Totoo yan, temporaryo lang ang kasiyahang dulot nito. Kasi kung totoo na pera ang nakakapagpasaya sa tao, bakit ang daming mapera na nadidepress? Why they feel empty? Sa halip na bigyang diin ng pera, pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Kung naghahanap ka lang ng trabaho para magkapera, mapupunta ka lang sa trabahong hindi mo gusto. Money can solve that. Dapat maghanap ka ng trabahong gusto mo. Gumawa ka ng mga bagay na gusto mo at ang pera ay kusang susunod sa'yo. That's the thing. People who pursue their dreams and passions always have more fulfilling stages than those motivated by money. Number 3, nakaraan. Ano pa ang magagawa mo sa nakaraan mo? Wala na. Hindi mo na yun mababalikan. Hindi mo na matwist ang pangyayari. Nangyari na ang lahat. Ang tanging magagawa mo lang ay matuto ka sa mga nangyari sa'yo. The past is important to learn from, but you should not let it get in your way and become a burden. Umabanti ka lang. Iwanan mo na ang nakaraan mo. Maiisip mo man, pero wag mong bitbitin sa kasalukuyan mo. Lahat naman tayo ay may nagagawang pagkakamali sa ating nakaraan. Hindi na kailangan takbuhan pa yon o ikahiya kung sino ka talaga o kung saan ka nanggaling. Ngunit wag mong hayaan na kinukontrol ng nakaraan ang buhay mo. Matuto ka sa iyong mga paghihirap at lumaban ka ng mas mahusay sa susunod. Patuloy ka lamang masasaktan ng isang bagay na nangyari na kung hahayaan mo ito. Number 4, buhay ng iba. Huwag kang makipag-chismis. Huwag mong pakialaman ang buhay ng iba. Kasi may sarili kang buhay. Walang magandang maidudulot ang chismis sa buhay natin. Iba kasi ang concern talaga sa nakikichismis lang. Kung ano man ang ginagawa ng ibang tao, labas ka na doon. Wala ka nang pakialam sa buhay nila, sa mga desisyon nila. Bakit ka pa nag-aalala? Sa halip na sila ang nasa isip mo, sarili mo na lang ang alalahanin mo. Worry about yourself. Hindi pwedeng alamin mo ang buong kwento ng iba. Hindi rin pwedeng ang iba ay makialam sa buhay mo. Life is just too short to worry about what others are doing. Number 5, haters. May haters ka ba? Kung meron man, isipin mo lang na you can't please everybody. May maraming sikat na wala namang ginagawang masama sa mga tao, pero hate na hate sila ng karamihan. Kahit ano pa ang gawin mo sa mundo, may mga taong hindi magkakagusto sa'yo. Kahit may mga haters ka man, ipagpatuloy mo pa rin ang ginagawa mo.
Basta't wala ka lang tinatapakang tao. Kung makakabuti naman sa'yo ang ginagawa mo, walang problema dun. Again, people are not always going to like what you do. Kahit saan ka lumingon, may makikita kang mga tao na ayaw sa'yo. Alam mo, may mga kakilala akong pinakamabait, mahabagin, pinakamaalalahanin, at kagiliw-giliw na mga tao. Pero may mga taong ayaw pa rin makipagkaibigan sa kanila. Hindi natin maiintindihan, di ba? Kung bakit ganon. Kung ako ay tumigil na at nagpaka-stress na lang sa tuwing may taong hindi magkakagusto sa mga desisyon ko, siguradong wala akong narating sa buhay ngayon. Wala naman akong hater siguro, pero may mga taong hindi naniniwala sa pangarap ko. Pero hindi ko na iniisip yon. Nagpapatuloy pa rin ako hanggang sa nagbunga ang lahat. Kaya huwag kang ma-stress sa mga haters mo. Okay? Number 6, trabaho. Palaging may mga proyekto, mga gawain, at mga rush hour sa trabaho. Lahat naman siguro ay na-stress sa trabaho, di ba? Nakakapagod. Nakatutulong naman ito para mahalin ang iyong ginagawa. Ngunit kahit na hindi mo gusto ang ginagawa mo, ang trabaho ay isang bagay na dapat palumanay mo lang trabahuhin. Kung wala ka sa trabaho, wala kang alalahanin. Hindi ka inaantok. Kung naka-duty ka na, be productive. The less you worry about work, the quicker it goes by. Kahit ang trabaho mo ay hindi naman kasosyalan, mahalin mo pa rin yun. Huwag kang mag-alala sa iniisip ng iba. Huwag mong ikahiya kung ano ang trabaho mo. Marangal naman ang trabaho mo. Galing sa malinis ang pera mo. You're not defined by your career. You define it. Number 7, edad. Sino ba dito ang takot tumanda? Ang dami. Kaya nga may maraming bitamina o pamahid na may anti-aging, di ba? Para pigilan ang pagtanda. But there's nothing you can do to stop the process. Natural na proseso yan sa buhay natin. Tanggapin na lang natin yun. Yakapin mo yan ng buo. And make the most of your time. Aging is a part of life. Sa halip na mag-alala tungkol sa pagtaas ng edad mo, enjoyin mo lang ang bawat araw na buhay ka. Isa lang ang buhay mo. Kaya gawin mo ang lahat ng masasayang bagay na gusto mong gawin sa edad mong yan. Huwag ka nang umasa na babata ka. Kasi hindi mangyayari yon. Huwag sayangin ang iyong oras sa pag-aalala tungkol sa ganitong bagay. Enjoy your life the way it is right now. Number 8, kamatayan. Lahat tayo ay pupunta sa puntong yan. Huwag kang matakot, okay? Kailangan mo talagang harapin ang hindi maiiwasang pangyayari. Hindi mo maiiwasan ang kamatayan. Ibuhos mo lahat habang buhay ka pa. Para kapag dumating ka na sa huling hantungan, wala ka ng pagsisisihan. Pagkatapos mong harapin ang katotohanan yan, mas madali mong harapin ng paulit-ulit ang buong buhay. Magkakaroon ka rin ng higit na tapang at tiyaga. Oo, alam ko na hindi madaling harapin ang kamatayan. Walang kasiguruhan ng buhay. Kung tulog ka, pwedeng hindi ka na magigising. Kung magigising ka naman, pwede kang maaksidente. Walang kasiguruhan ng buhay. Kahit anong oras, pwede tayong mawala. So now, face mortality and go live your life. Number 9, iniisip ng iba. Nung teenager pa ako, lagi kong sinasabi na wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng mga tao sa akin. At nakahagaan yun ng aking loob. I started to find my passion and I find what I'd love to do for my life. Kaya nagsimula akong maging ako. Ano man ang iniisip ng aking mga kaibigan o pamilya tungkol sa mga plano ko. Wala akong pakialam kung hindi ako nag-fit in sa kagustuhan ng iba. I-apply mo rin yan sa buhay mo. Kahit ano man ang sabihin nila, ikaw pa rin ang nakakaalam ng pinagagawa mo. Feel free to do what makes you happy, regardless of what people think of you. Number 10, ginagawa ng iba. Huwag mong pasukin ang buhay ng iba. There's so much you can do in your life. Bakit sa kanila pa? May makukuha ka ba kung yan ang gagawin mo? Kung ano man ang kaganapan sa buhay nila, hindi ka kasali. Don't worry about what other people are doing. They're not paying your bills. They're not putting food in your table. Ang problema nila ay hindi mo problema. At walang dahilan para makisawsaw sa buhay nila. Kung palagi ka lang nakasubaybay sa buhay ng iba, maliligaw ka sa sarili mong landas. Yes, you will never get ahead in life. Walk your own path and inspire other people. Don't worry about where everyone else is going or what they're doing. Focus on you. Number 11, comfort zone. May oras pa para magplano. Kung ayaw mo pang lumabas sa comfort zone mo, huwag mong pilitin kung hindi ka pa handa. I understand that it's nice to have somewhere safe and comfortable to lay your head at night. Comfort foods and our comfort zone are important aspects of our life. And it's difficult to feel comfortable if you're not safe. This is why some aspect of safety and comfort is necessary. Pero hindi pwedeng ganyan na lang palagi ang buhay mo. Paano ka matututo kung wala kang ibang ginawang kakaiba? Sooner or later,
you're going to have to break out of your comfort zone and experience real life. Taking chances is important in life. If you never take chances, you will never stand up for yourself. And you will likely not have very much fun. You only live once. Number 12, pagkakamali. Huwag kang masyadong mag-alala kapag nagkamali ka. Walang perpektong tao. Kahit anong gawin mo, magkakamali ka talaga. Kapag nagkakamali ka, lalo na kung sunod-sunod na ang pagkakamali mo, mafu-frustrate ka talaga. Mawawalan ka na ng gana sa buhay. Feels like everything is falling apart. Ang stress ay maaaring mag-compound kapag palagi mo yung iniisip. It's okay to make mistakes. You may need to pay some sort of retribution for your mistake. But that which doesn't kill you only gives you an opportunity to prove who you really are. Alamin mo kung ano ang sanhi ng pagkakamali mo at kung ano ang maaari mong gawin sa susunod na pagkakataon upang maiwasan mo ang mga kamaliang ito. Remember what Thomas Edison said about mistakes being the key to innovation. Number 13, swerte. Ang swerte ay nakadepende kung ano ang ginagawa mo sa buhay. Pero kung minsan, matatalo ka sa laban ng buhay. Minsan mananalo ka. Huwag mong masyadong dibdibin ang pagkatalo mo. Huwag kang maghintay na darating ang iyong swerte. Umaksyon ka para matagpuan mo ang swerte mo. Walang mangyayaring maganda kung wala kang ginagawa. Kung umaasa ka lang na mananalo sa loto, wala namang masama doon. Pero huwag mong itaya lahat sa loto. Huwag kang umasa sa lottery lang. Work with what you have. By pursuing your dreams and goals, you will feel like you already won. Swerte ka na. Number 14, hinaharap. Hindi mo pa alam kung ano ang mangyayari. Huwag mong pangunahan. If you don't start something because you're scared of all the things that may go wrong, you're probably better off. Because you can't be successful if you don't know how to react when faced with adversity. Gaano man kahusay ang iyong mga plano, minsan may mangyayaring mali. Stop letting what might go wrong stop you from doing what might go right. Start taking actions and stop procrastinating. Number 15, pag-aalala. Sa sobrang pag-aalala mo, nag-aalala ka na. Kung naiipit ka na sa siklong ito, mahihirapan ka na makalabas. Although you're better off not doing it, there's nothing wrong with worrying. Worrying about worrying is a good sign you need to stop it. Kung nandito ka na sa sitwasyong ito, ang unang bagay na kailangan mong tandaan ay huminga ka lang ng malalim. Stop getting frustrated with yourself. Number 16, nagtaas ang presyo. Price is not everything. Kung nagtaasan ng presyo ng mga bilihin, wala ka namang control doon. Magsimula kang mabahala kung mahal ang produkto tapos hindi naman di kalidad. Yes, quality is an important aspect in life. Number 17, maliit na bagay. Kung maliit na bagay lang yan, tama na ang tamang pag-aalala. Huwag lang sobra. Don't sweat the small stuff. Little things go wrong every day in our lives. May mga maliit na bagay na nakakasira ng mood mo. Pero kung i-consider mo yan na bad day, you're archiving your life the wrong way. Instead of getting frustrated by the little things, focus on all the positives. There are entirely too many great things happening on a day-to-day basis to worry about the little annoyances in life, right? Number 18, mga bagay na hindi mo makukontrol. Kung wala yan sa kontrol mo, wala kang magagawa. Ang isipin mo na lang, walang mananatili sa buhay mo. These too shall pass. Everything is temporary. The general idea is to stop yourself from getting annoyed about that which is outside your control. Hindi natin makukontrol ang lagay ng panahon. Hindi natin makukontrol ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi natin makukontrol ang traffic, ang mga natural na sakuna. Ang tanging makukontrol mo lang ay ang iyong ugali at pananaw mo sa iyong buhay. The easiest way to reduce stress is to stop thinking about all the stuff you can't control. So you can focus on whatever task is at hand. Whether it's good or bad, focusing on your present is the easiest way to either resolve or enjoy what's happening to you. Number 19, perfectionism. Walang perpekto. Lahat tayo ay magkakamali. May kamalian tayong nagawa at magagawa pa. Life's too short to dwell on anything for too long. Unless it makes you feel happy and fulfilled, sure you will make mistakes along the way. But that's part of the fun. Stop wasting your time trying to be faultless. Because you can't. Test your own boundaries and you will begin to enjoy life so much more.